Hi mga boss! So in this video, ipapakita po natin kung ano yung isa sa mga preparations na gagawin when we do a deep clean. Uusapan po natin yung sa mga harness at mga cable as one of the key preparations to ensure na yung deep clean po natin ay magiging successful at hassle-free. Bakit po natin pag-uusapan ito? Kasi po may mga bagay-bagay tayong dapat nating i-considera na hindi dapat pasukin ng tubig. Dahil pag pinasok ng tubig, example yung mga open wirings, baka mag-trigger yun ng short circuit later on. Or let's say naman yung mga kable or hose sa engine natin or carburetor, pasukin ng tubig at baka madamage yung ating internal parts ng ating engine. So dito, papakita natin yung pagtanggal muna ng harness. Mabilis lang naman yun. Starting from the taillight sa likod, yung coupler doon. Tatanggalin din natin yung regulator tsaka yung coupler niya. And then, i-unfasten natin dun sa holder. Yan, papakita natin. Ng mga wire harness. And then, yung sa AC magneto coupler, tatanggalin din natin. Pati yung mga negative lead coupler, tatanggalin din natin. Pababa. Yan. Tatanggalin natin sa holder ng chassis. Then, yan. Paakyat. Dito, tatanggalin din natin yung sa main switch lead. Pati yung nasa harap. Yung front turn signal lead. And then, syempre, yung battery lead. No, tatanggalin din natin. So, yan. Simulan na natin, guys. Let's get it on. So makikita natin guys, yung unit natin natanggalan na ng pairings, no? So in my previous vlog, or one of my vlogs, check nyo yung paano pagtanggal ng pairings from head, pababa ng bangka, tsaka underneath. Pinakita ko doon. Right. So ito, start tayo dito, no? So sa taillight, hindi na natin napakita yung taillight dito kasi natanggal ko na. Pero ito yung coupler niya sa taillight. Tapos ito naman ang CDI natin, paano to tanggalin? Press down, ganyan, and then ito, ayan. So yung CDI nga pala mga boss, it stands for capacitor discharge ignition. So ito ay electronic ignition system, kaya hindi siya ideal na mabasa, no? So, ang purpose ito guys, siya yung nag-i-store ng electrical energy dun sa mga internal capacitors niya sa loob, no? And siya rin yung nagdi-discharge, no, ng electricity doon sa ignition coil. Mamaya papakita natin. Para mag-produce ng spark doon sa spark plug. So, napaka-importante po nito. Ingatan po natin kasi ito yung nag-i-ensure ng mabilisang ignition, fuel efficiency, and of course, overall, improved engine performance na din. So, mahalin po natin siya. So, mamaya tatanggalin na natin tong handle dito. Okay, and then dito naman tayo sa next regulator natin. Regulator or rectifier. So later on tatanggalin din natin yung negative lead dito. And itong coupler niya, no. So parang antigas niya. Ayaw magpatanggal. Ayun. Okay, so pe-press down nyo lang tapos pull. So, importante itong regulator or rectifier kasi alam naman nating lahat na si magneto, di ba, nagpo-produce ng raw current na tinatawag nating alternating current o yung AC na nanggagaling sa stator.
Yung AC kasi is raw, unstable siya. Kaya hindi siya magagamit kagad ng ibang parts ng motor like yung lights, ECU, or other electronic systems. So, hindi siya magagamit. So, kailangan may nagko-convert. Kaya, dito papasok si regulator and rectify. Nire-rectify niya yung AC or alternating current into a direct current. Okay? So, yung direct current, ito yung nire-require ng motor or ng battery or lahat ng electronic systems natin, switches and everything. So, yeah. So, importante ito. Parang ayoko siyang mabasa or, well, actually, tatanggalin ko na lang din siya dito. Take note guys, yung screw dito, hindi siya yung VPH1 or yung Vessel Precision Handling na type of head ng Phillips screw. Okay? So, gagamitin natin guys is Posi drive. Okay? Ito po yun. Posi drive size number 2 na Phillips head. Take note dito, double cross yun guys Kasi kung sisilipin nyo to, yung head ng bolt is naka double cross. So pagka hindi po kayo kasi gumamit ng tamang head, most likely maglulus thread or mauupod yung ulo. Okay? So matigas. Kailangan natin i-spray yan. Pag matigas, huwag na natin pepersahin para kumalas yung pagkakabara niya. Ayan. Konting spray lang. Tapos, syempre, mag-shift tayo ng tool. Okay. Ayan. Gagamit tayo ng magandang handle para mas may stable na pwersa. Grabe. Tumama ako doon. Ayan. So, yun. Ayan. Tatanggal na natin. Ayan. Alright. Tatanggal na po natin ang rectifier or regulator. So, baka mawala. Balik lang natin. So, ito naman guys, tatanggalin na natin tong AC magneto lead. Ito meron dito siyang lock na ipipress down mo lang. And then you pull. Ganun lang siya kadali. And ito, tatanggalin na. Luluwagan na rin natin to, no? Yan. Para mahugot na natin yung wire. So, remember guys ifa-follow natin exactly yung paano nakakabit yung mga harness. Okay? Dapat eksaktong paano siya nakakabit. Ma-follow natin. Kasi, syempre, merong rationale yan behind kung bakit doon siya nakalagay, hindi dito. Iniiwasan, syempre alam ng manufacturer kung ano yung part na less na mainit, less na naiipit, less na yung pag gumagalaw-galaw, especially dun sa T-post natin later on, yung mga tatamaan na magagasgas. So, lahat yung mga bagay na yan. Pinag-aralang mabuti nila yan, so yun lang yung susundin natin. So, yan. So, eto naman, tanggal na. So, yan. Okay. So, dito, natanggalan natin tong AC magneto coupler. Tapos ito naman nakakonect sa ignition coil. Yeah, ignition coil lead naman. Coupler. Tanggalin na rin natin. Yeah. So yan. So dito sa likod, luluwagan lang natin again yung ating
handle or yung clamp. Huwag lang masyadong pati dito sa baba, luluwagan din natin. Ayan, luwagan natin. Pati dito, luwagan. Ayan. Ayan. So, saka natin madaling matatanggal yung dito sa leeg. Hindi ko masyadong tinotodo kasi yung bukas. At baka maputol. Anyway, basta lang. Alalay lang mga boss. Ayan. Okay. So, dito din. Dito, press down. Ayan. Ayan. So, ganun siya, nakakabit. Ganun siya. Ito nakashoot doon. So, guided ka naman ng ng mga handle para at least tama yung pagsuksok mo. So, yung negative tatanggalin na natin. Ayan. So, ayan. Ayan, masabit. Tapos masabit. So, ito, nakadikit yung dito. Tanggalin lang natin yung sa may ignition coil. Pero matigas. Yun. Slowly but surely lang pala. Talagang bumara lang. Napakadumi na guys. So, ang kita naman. Dumi yun. Okay. So, dun siya nakasuksok. Yan natin dito sa angulo naman. Ayan. Dun siya nakasuksok. Oh. Parang naiipit nga eh. Anyway. Ayan. So, dun siya nakasuksok. Okay. So, ayan. Tanggal na. Yung halfway na tayo. Dito naman, angat. Ayan. And then, shoot sa ilalim. So, gagawin natin guys, again, tinanggal natin ito. Dahil nga, may mga open wire. Ayan, diba? Grabe. Delikado to. Pag hindi nyo ito na-address at nagdikit ito sa bakal at nag-cause ng short circuit, ito yung nagkakos sa mga sunog sa motor kung bakit biglang umaapoy yung mga motor. So, kaya tinanggalan natin siya para ayusin habang nagdi-deep clean tayo dito. And then siguro, feeling ko ilalagyan na lang natin ng magandang high temperature cover din, papalitan din natin o daragdagan natin. So, dito na tayo. Okay. Then, angat lang. Yun. Tapos, nakikita na natin yung main switch lead. Na matatanggal naman natin. Ayan. Main switch lead na tayo. Ito, sa switch. Main switch, press down. Then, dahan-dahang hilahin. Okay. Tanggal. So, ito luluwagan din natin. Yung handle dito. Para mababa natin yung main switch coupler lead. Ayan. Okay. Ganun lang natin siya tinanggal. Lahat naman ito nakatanggal. Ito lang, pinaikot-ikot niya. Ayun. Tapos ito, yung battery lead natin, hugutin lang. Yan. Hinugot lang. Okay. And then, sabay-sabay tatanggalin. Ayan. Okay. Tapos yung relay lead, hugutin lang. Ayan. So, hinugot lang natin. Ayan na. Lapit na tayong
Tapos, packet na tayo guys. Ayun. Ayos. So guys, tatanggalan natin yung harness sa baba. Yan, packet na tayo. So, bago natin matanggal yun, dito sa may stem na banda, luwagan muna natin ayan, speedometer cable. Okay? Tapos, itong mga nakikita natin na, coupler, dito sa gauge, tanggalin na rin natin. So, press down, then pull. Ayan. Ayan. Tapos, ganun din dito, yung sa left switch na coupler. Press down, then push. Tigas siya. So, yun. Sa may right brake switch lead, tanggal din. Ayun. So, tandaan na natin, ano naman to. Actually, walang kulay. Parehas black. Pero, ayan, dito siya nakakonect. Tandaan na lang natin later on. Nakakonect siya dito sa green, red. Dito meron pa. Sa left naman. So, ito yung sa switch lead. Dito sa left, no? Ang una kong tinanggal is yan dito sa kakabit sa left. Color green. Okay? Color green. Tapos, nasa kabila naman yung parang maroon or red. Ayan. Yun, tanggal na. Okay? So, yung red sa right. And then, yung green sa left. Okay. Meron pang isa. Ito naman. Yung black nakakonect dito sa headlight bulb. Yun. Hinugot lang natin. Dito siya nakakabit. So, hugot lang. Ayan. Meron pa ba? May hahabol pa ba? Okay. Wala na siguro. So, tanggal na lahat. So, tingnan natin kung matatanggal na natin. Hindi kasya. Ayun. Pwede naman pagkasyahin. Ayan. Ayan. So guys, ayan na siya. Tanggalan natin. Ngayon, pwede na nating i-check naman yung mga ibang kable ng engine to see if merong kailangan i-consider bago basahin. Alright? So, tatanggalin na natin yung coupler for the left hand switch. So, easy lang naman yan. Nakakonect siya sa green sa headlight. So, let's just pull it off. Ayun. Ito sa hinihila. Alright, and then yung yellow. Ayun. Alright. So, for the choke cable, i-unscrew lang po natin siya. Ayan. Tapos, yung cable na yung tatanggalin po natin. Ayan. So, yun. So, kung ikakabit natin sa ilalim, ang kabit, sabay, padadaanin natin dito sa ayan. So, ganun lang. Pag ikakabit na. Okay? So, tatanggalin uli natin. Ayan. Oops. Natanggal. May natanggal.
So, natanggal to. So, dito siya nakakabit. Yan. Ngayon, i-hook na natin siya. Yan na, tanggal na. Yung left switch. Now, tanggalin naman natin yung speedometer cable. So, pa-counterclockwise. Ayan. Alright guys, ngayon tanggalin naman natin ang V-belt air filter cover using a socket wrench 8mm. Alright, so ito, natanggal ko na siya kanina. Dito maiksi. Dito naman sa kabila, yung mahaba. So, meron po siyang washer. So, yun po yung difference lang niya. Ayan. So, iniluwagan lang yung clamp, then tatanggalin na natin ito. V-belt. Now, para meron tayo itong access dito sa part na to, pag nagdi-deep cleaning na tayo, tatanggalin na rin natin itong airbox niya. Right. So, kuha lang tayo ng 10mm T-wrench. So, counterclockwise. So, ibang klase yung nyo. Yung bolt niya. Merong mga daming iba-iba't klaseng washer. Ang lubricant mamaya pagkatapos linisin. Dito yung isa niyong bolt. Yeah. So compare lang natin yung nandito sa right. Yan. Tapos dito sa left. Okay? Hindi kayo malito. So next natin tatagayin is ito. Yan yung parang air duct na connecting the carburetor and the air filter. So, remove naman natin ito. Natural lang kung vacuum hose tawag dyan. So, yan. So, ayun. Pack. Yeah. Tanggal na. Ayan. Basically, ready na tayong mag-deep clean. Alright. So, natanggal na natin. Tanggalan natin lahat dito yung electrical component like CDI, regulator, yung mga harness. Tanggal na. Obviously, wala na rin daylight, no? Tapos dito, yung harness, tanggal na rin natin. Ignition coil, I think pwede naman yan. Nandyan lang siya. Walang issue. Pero pwede rin tanggalin. Tingnan natin mamaya. Depende sa trip. Tapos, harness pataas. Tanggalin natin yung mga couplers dito with the main switch. Dito yung harness connecting with the relay and battery lead. Yan. Na hindi gumagana. Ewan ko bakit. Tanggalin rin natin dito yung mga couplers connecting with the switches and the speedometer cable na connected sa gauge. So, dito tinanggal na rin natin ang yung V-belt air cover. Yan. So, mamaya siguro tatakpan lang natin to para hindi pasukin ng tubig yung mga bagay-bagay na ayaw nating mabasa. So, that's it. Let's go. Ready for a deep clean. So, ready na tayo mag-deep clean. At tinakpan ko lang yung mga bagay-bagay na ayaw nating mabasa tulad ng loob ng CVT kasi nandun pa yung mga components niya. Si-separate cleaning ko na lang itong panggilid natin. So, kaya tinakpan ko muna hindi mabasa. Same goes with the mga terminals or couplers. Lagyan natin ng plastic. Ideally, pwede daw mabasa yan. Pero, patutuyuin mo ng mga more than 24 hours or depende kung meron kang air pressure, pwede mong bugahan. Since wala naman tayong ganun. So, mag-iingat na lang tayo, no? Tinanggal ko na rin yung susian dito kasi meron din siyang open wire. So, yeah. Let's go. Deep clean time.
So, nasa first phase pa lang tayo ng deep clean, ano? So, natanggalan natin yung initial layer ng mga putik, ng grimes, mga libag-libag, no? Gumamit tayo ng mga sponge, brush. So, natanggal natin around siguro 70% na ng mga dumi. So, nakikita na lang natin, ano, is mga rust. Tapos yung mga stains na parang nanikit na. Pero mukhang matatanggal pa, no? So, sa second phase ng deep cleaning natin, we will attempt to remove as much as rust as we can. And then yung mga stain na nanikit, ang goal natin is mabawasan yun. And then on the next phase, the last phase is magsasanding tayo ng konti, no? Para dun sa mga may mga kalawang, medyo iispatan natin ang pintura at para maiwasan natin yung pagkalat ng rust at baka tuluyang kainin na yung bakal.